Paano ba umiikot ang isang buong araw mo sa araw-araw mong trabaho? Baka yung sinasabi mo yung a day in my life ba yun? Oo, yun. Umpisahan natin sa... Magkunwari ka muna matulog, ha? Sige, umpisahan natin. A day in my life as aircon technician. Wala man, hindi talaga bagay yung magtulog-tulugan. So bago ko umpisahan mga mamen yung ating ginagawa sa araw-araw, ay huwag natin kalimutan magpasalamat kung sino man ang inyong paniniwala ang Panginoon. Isa na dyan ay yung paggising natin sa umaga dahil araw-araw na tayong ginigising para maghanap buhay. So bago ko ipagpatuloy ang ating daily routine ngayong araw na to, men, ay pagpapakilala muna ako sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Ako nga pala tawagin niyo na akong Lloyd. Yun ang tawag sa akin ni Uncle doon sa probinsya. Mas maganda kasi yung Lloyd O mas kilalang Tanso Boy. Tubong Southern Leyte. Naanod sa suba, napadpad sa Maynila. Hindi, biro lang, men. Napunta na ako dito sa Manila noong taong 2007. Pero nag-aaral ako sa probinsya sa St. Joseph Vocational Training Track Training Center sa may St. Joseph College sa Maasin, Southern Leyte. So natapos ako doon ng vocational, tapos pumunta ako dito sa Maynila. Sumunod ako doon sa pinsan ko. Siya nagpasok sa akin dyan sa may Panasonic Service Center sa Cubao. Tapos doon ako tumagal hanggang nagpunta ako ng Saudi Arabia noong taong 2015-2017. So itutuloy ko pa ba doon, o bili na lang tayo ng alak bago tayo magpatuloy? Parang wala naman interesado sa buhay ko. So sa mga nag-aaral ngayon ng refrigeration or air conditioning, ang totoong laban nyo, men, ay yung pag nasa labas na talaga kayo, nasa field na kayo. So pagdating sa refrigeration or air conditioning, malawak po yan, ha. Mayroon po yan sa field, mayroon po yan sa mga maintenance, mayroon po yan sa mga mall, kung ano man yung mga, saan ka man na-assign. Ngayon, men, yung isi-share ko ngayon ay pupunta tayo ngayon sa field. Sa field ako ngayon ma-assign, hindi ako sa install. So ipapakita ko sa inyo, men, kung ano yung sitwasyon pagdating natin sa field, sa servicing. So ngayon, umaga dito tayo sa office, siyempre time in lang tayo. Tapos, pasok tayo dyan sa loob at kukuha tayo ng schedule. Ngayon, ito yung mga kakabit na mga kasama natin na yan yung unang-una kong kasama, yung pasok na. Marunong na siya, men. Siya na ngayon magkakabit. Tapos, yung iba natin mga kasama ay busy din sila. Ito yung ruta natin ngayon. Ayan, Makati, relocate, Corinthian, system, ligtis yan. Tapos yung Tondo ay cleaning, 2 unit. So ito yung kasama natin ngayon, si Boss Manny. Tapos yung iba, relax lang muna kasi nag-ano pa sila, nag-ready pa. Tapos iba natin mga tropa, si Boss Rex, tsaka si Kuya Rod ay mag-install sila. Mag-motor lang sila, men. Punong-puno yung motor yun mamaya. Tapos yung iba naman natin kasama ay nagtatali na rin ng kanilang mga gamit. So, ganun yung mga routine natin araw-araw. Tayo naman ay, siyempre maghahanda tayo ng kapote kasi tuwing hapon ay umuulan. Kita niyo naman yung panahon, di ba? Ang ganda. No? Pero pagdating ng hapon ay umuulan. Yan yung kapote na pag sinusuot mo, hindi umuulan. Pero pag tinanggal mo, umuulan. So, ngayon, men, ay uunahin natin ngayon yung Tondo. Punta tayo sa Tondo. Luwalhati, corner, Lacandula Street. So, tayo nagpalit doon ng dati before, kung subaybay na kayo sa aking mga video, ay pinalitan natin ng compressor, evaporator, yung Colin. Yung Panasonic ay evaporator lang. So, yan yung ladder natin, men. Number 1 talaga yan. Yan yung pag may makita kayo sa kalsada na may ladder sa likod, ay kung hindi yan sila aircon technician, ay mga nagkakabit yan ng mga signal, mga cable, mga ganyan. Pero karamihan, pag makikita ka na nakatali ng mga pressure washer, ay siyempre, bip-bip mo yan. Kagaya niyan, no? Tropa natin yan. May hagdan, tapos sa unahan, mayroon silang pressure washer. So, dito na tayo ngayon, men, sa may Rojas Boulevard ba to? Ay, hindi to Rojas Boulevard eh. Malapit to sa may pier. Yan, di ba? Yan yung sinasabi ko, men, na umaga pa lang ay makipagpatintiro ka na sa mga sasakyan para lang makarating sa inyo. Kaya, wag nyo kaming babaratin. No? So sa mga may nag-opisina dyan na mga boss, yung negosyo nila ay air conditioning din, pero hindi naman sila nasa field, andaran sila sa office. So hindi kayo makarelate sa video na ito. Ang makarelate lang ay yung mga tauhan mo. Yun lang yung mga makakarelate. So pagdating sa inyo ay hindi kayo makakarelate kasi hindi kayo nagfi-field. So dito na tayo ngayon, men, sa may customer natin. Ay napapansin nyo, andyan yung pinalitan natin dati. Yung Colin at saka Panasonic. So, ito yung unang ruta natin ngayon, men. So, ito yung ibig kong sabihin na hindi lahat ng sitwasyon pagdating mo sa customer ay madali. Mayroong mahirap, mayroon ding madali lang. Kagaya nan.
Ito yung pinalitan natin dati. Pininturahan ko pero nag-iba pa rin yung kulay. Matagal na yan. Siguro mga ilang taon na ba yun? 2 years na ata yan nung pinalitan ko yan. Hindi ko na matandaan eh. Tagal na yan. Pero ngayon, dahil na-okay si ma'am sa serbisyo natin, bumalik at bumalik, no? Tayo lagi naglilinis niyan. So tapos na natin nalinis yung Panasonic, pinakita ko lang. Tapos itong kulay naman na Primus, lilinisin din natin yan. Yan yung Primus na kulin siya. Ganun na naman yung ruta ng routine ng isang aircon technician. Depende na lang sa sitwasyon. Minsan kasi pag hindi mo alam yung pupuntahan mo ay hindi mo malalaman kung madali lang ba or mahirap yung pwesto. Ito kasi medyo regular client na namin kaya alam na namin yung sitwasyon. So pagdating sa iba na hindi mo alam, so doon mo pa makikita kung gaano kahirap yung sitwasyon. Meron namang iba na madali lang. So hindi pare-parehas. So yan yung kulay na lilinisin natin na mahina na daw yung hangin pero okay naman yung lamig. Mahina lang. So yan yung dumimin sa likod, secondary, no? Hindi natin kailangan i-pull down kasi ang Primus na kulin ay natatanggal na yung buong blower tsaka fan motor. So dyan na tayo bubugahan yan. Bago bubugahan yung pinakailalim niyan, men, kailangan lagyan mo na ang basahan sa ibabaw para hindi siya tatalsik. Tapos lipat-lipat mo lang yung basahan. Urong-urong mo lang ba? So hindi ko na pinakita yung buo paano nilinis, men. Ito yung dumi na. Sobrang itim, di ba? So nalinis na yan siya. Siguro mga 3 months din yan yung huli naming linis. Di ba, dumi? So yan yung linis natin. Okay na siya. Nalinis na natin siya. Tapos ibabalik na natin yung tinanggal natin na blower, drain pan. Magkasama na siya. So, tumagalin yung aircon na yan, may napidalitan namin ng compressor, evaporator, tapos re-insulation lang yung tubo na yan. Kasi manipis na before. Tapos hanggang ngayon, okay pa. Cleaning na lang siya. Alaga na kita. Tapos yung kasi niyan, malapit sa dagat, yung likod niyan. So, ito yung sinasabi ko, may na hindi talaga lahat ng sitwasyon ay madali lang. So ito, siyempre, kailangan ready ka pagdating sa mga ganyan. Hindi mo pwedeng yung, ando ka na sa site, tapos sabihin mo na babalikan, ganyan. Pwede siguro kung talagang parang ayaw mo talagang matapos agad yung trabaho mo, yung parang tatamarin ka ba? Mga ganyan. Pero pagdating kasi sa mga ganyan, sa amin kasi kung halimbawa, lalo na yung mga freelance natin dyan, pagdating sa mga ganyan, hindi mo na kailangan bumalik pa para magkuha ng safety harness. Tirahin mo na hanggat kaya pang may mahawakan ka. No? Kasi ang sinasabi ko nga, kahit pa nakahiga ka lang or pumunta ka dyan sa mga delikadong lugar at kung oras mo na ay oras mo na talaga. Kahit pa nakahiga ka lang, wala kang ginagawa. So nung bago kami mag-spray dyan sa outdoor mga mamen ay pinagdasal ko na sana umambon mo lang kahit konti bago kami mag-spray sa outdoor para sasabay na siya. Kasi ang baba kasi ng mga mamen ay daanan ng mga tao. So, hindi umulan. Kaya ginawa namin ay sininyasan na lang namin yung mga dumadaan sa baba na may mag-i-spray lang saglit. Ito yung kagandahan sa mga nasa ka lang, hindi ka sa mga malalaking subdivision. Kasi pag oras na kainan na, may makakainan ka ng malapit. Hindi kagaya ng mga malaking subdivision, kahit alas 12 na, tatapusin na lang bago iwan para paglabas tsaka mananghalian. Speaking of paglabas, ayun, may nadali na naman katulong yung kasama ko ngayon siguro Mukhang busy sa cellphone Textmate yarn. So ito pa mga mamen, sa mga nag-aaral dyan, pagdating na sa servicing, bukod sa mga kalaban nyo ay yung mga traffic, pakipagpatintiro sa mga sasakyan, ito, biglang ulan. So dapat ready kayo dyan. No? Pagdating sa biglang ulan, tapos pagdating mo doon sa may bandang kaligitnaan, ay biglang uminit naman, ay sure ball, trangkaso ang kalalabasan. No? Sa mga baguhan, huwag kayong magtaka kung bigla kayong trangkasohin. Ako, dumaan ako dyan. Bigla na akong parang nanginig na hindi ko maintindihan. Dahil dun sa gutom. Pero, pag ikaw ay baguhan, ay kailangan masanay ka na dyan. Na alas 2 ang tanghalian, minsan naman ay maaga pa. Kasi mayroong mga iilan na nagpapakain na hindi mo inaasahan. So, dito na tayo ngayon sa Makati. Ito yung pangalawa natin pupuntahan. Ang gagawin natin ngayon dito ay i-relocate natin yung drain. So, mapapansin nyo, ito yung kinabit ko dati na naka-loop siya. So, yung drain po kasi ng mga mamin ay nasa loob. Yan yung indoor niya. Kaya wala kayong nakita nung dati nung binilag ko. Yung pa rin sa existing na drain ko kinabit. National pa yung nakakabit dati. Yan yung drain niya. Napansin nyo, luma pa yon. Yan yung mga drain hose ng national pa dati. So, ang nangyari mga mamin, nasira yung sa ilalim niya. Kaya nakabaon kasi yan yung drain. So, kinuha ko kay ate yung video kasi hindi na kasi ginamit. Sabi ko nang gamitin. So, pinanood ko yung video. Sabi ko, ipasa mo na lang sa akin para makita rin ng mga followers ko yung Wow, may followers. So, ito yung mga tubig na may na bumabaybay na sa may wall, sa may wall, sa may flooring niya. Diyan na nakabaon yung tubo na yon. So alam mo naman, pag bagong unit na ngayon ng mga inverter ay masyado talaga matubig.
patubig siya, hindi gaya nung dati. Kasi yung dati nakakabit dyan ay non-inverter pa na nasyonal. So, ang ginawa ko ay binutas ko lang konti yan para maisiksik natin yung hose. Ngayon, yung hose na yan, ayan na siya. Nilipat ko lang sa bebad ng kaliwa pag nakaharap ka. Kasi dati, dito sa kanan. So, tinanggal ko yung takip niyan, nilipat ko sa kabila. So, yan po yung ginawa natin dyan. Kasi sa kabilang aircon po kasi ay nilipat ko na yon. Akala ko naman okay dito na side yung aircon na to. So, ganun din. Nagbara din siya. Kaya pala kahit ihipan mo siya sa pag i-blow jam mo siya ay talagang hindi tumatagos yung tubig. Yung pala may problema na, kinakain yung ilalim na, nasira yung kisame doon. So, yun yung finished product natin, men, dito sa Makati. Saglit lang, di ba? So, yan po yung ginawa natin. Nakapatak na siya dun sa may ilalim na hagdan. So, yan po yung gusto ni mama. Ano, daming tubig, no? So, yan lang, men. Safe na yung ilalim nila, pwede na yung takpan nyo kasi sabi ni ate, kailangan daw nilang makita mo na pag ginamit. Sabi ko, wala na po talaga yan, hindi na tutuloy yan kasi ang tubig, patak ng tubig yan ay andito na sa labas. Wala na pong, hindi na po nagagamit yung lumang hose. Yung TCN na pala yan, men, ay matagal na nakakabit yan. Siguro magti 3 years na yan. So, lipat naman tayo ngayon doon sa may pangatlo natin pupuntahan sa may Corinthian Garden. So, dito na tayo sa may Corinthian Garden. So, pagdating natin dito ay pumasok tayo. Ngayon, ang kakailangan kasi dito ay for system reprocess. So, bago natin yung system, siyempre, i-test muna natin. No? So, nung nakita ko yung unit, ay hindi ko na ginawa. Sinabi ko na palitan nila ng bago, ma'am, kasi puro rusty na yung compressor niya at iba pang mga parte ng unit. So, tapos na tayo mga mamen. Ang gagawin natin ay uuwi na tayo. Yun lang yung daily routine natin sa araw-araw. So, bago tayo umuwi, dumaan muna tayo ng merinda para busog. Diba? So, dito, magpagas muna ako. Nagtatalo kami ni ate kasi ang gusto kong ipagas ay advance. Ang ginas ni ate ay extra. So ngayon, nandito na tayo, biyahe na tayo, malapit na tayo sa office. So sa mga nag-aaral na aircon technician dyan, kayo na mag-iisip kung gusto nyo ba ituloy, ang masasuggest ko lang ay ituloy nyo yan mga mamen. Dahil pag nagkaroon na kayo ng maraming customer, kung isipin mo, naging freelance ka, isipin mo yung ginawa namin ngayon, magbigay ko na idea kung magkano po yon. Ganun lang, kulang-kulang 10,000 yon. Kung natuloy man yung isa, yung system reprocess sa test. So hindi man natuloy, panalo pa rin yung biyahe natin araw-araw. So, nag-log out lang tayo mga mamen. Pakunyari ba? Kasi naka-vlog. Nakita niyo yung time card ko mga mamen. No? Ngayon lang na yan nag-log out. Diba? For today's video lang. So, bye-bye. Mag-ingat nyo lahat. Good luck sa mga nag-aaral dyan.